Okay. Okay na siguro ang kwan. Ulitin ko lang 'no, ito na sa'kin kasi may nag-message dito. Ah, si Eladio 'no, magandang hapon, magandang gabi na, Linalyn Vidico. Sir, mahina audio niyo. Tapos si Manny Albao, hindi ko marinig, Sir Toto. O sige. Eladio Socorro, tapos si Russell Siballos. Ano ba ito, nangyari ito? Maayong gabi eh. So, sorry, wala si Lacson, hindi niya kaya si Marcoleta. Okay, mas kapani-paniwala yung sinasabi diyan ni Marcoleta kaysa kay Lacson, obviously may pinoprotektahan. O sige, bago tayo pumunta doon sa ano, sa kay Marcoleta at saka Lacson issue, ay nais ko lang muna banggitin. Kasi may nagbabanggit dito na sabi niya, an Nemi Cortez galit yan kay Marcoleta, si Lacson, no? Sino pa? Hindi, may nagbabanggit kasi, Roland Catedrilla, kay kamag-anak ni kaibigan ko na si Alex, no, kainuman ko nung araw sa Coronadal. Si Arma Puuya, walang sounds pala kanina, no? Anyway, it is better na diretsuhin lang natin. Virginia Piri, kapalipanuan ang sinabi ni Senator Marcoleta. O sige, himay-himay na lang natin tong Lacson tsaka Marcoleta. Okay na lang yun. Hayaan ko na lang yun muna yung kay Mr. Ricky Tumuturgo na style. Nakikiusap sana ako sikat na sikat siya, di ba? Honda Biga. So dapat siya magiging pillar ng katotohanan sa hindi problema yan kahit anti Duterte ka, pero yung pillar ng katotohanan dapat sa tuwing magtitira kasi isang bagay, dapat may pundasyon ka na katotohanan. Ang problema na laging nagmamarites tayo rito eh. Para walang marites, ipakita muna natin kung ano ang totoo. Di ba? Okay, so titingnan ko muna, medyo mahina pang signal ko. I'll check. Check, mic check. Wala, medyo mahina pala talaga ngayon ng ano. So yun, direksyon na lang tayo. Total, ano naman. O ito, ipresenta ko muna sa inyo si Lacson. Pero bago ko ipresenta, nais ko lang po muna bagitin in summary kung ano nangyari. Kanina, si Senator Lacson ay nag-deliver siya ng privilege speech. Yung privilege speech niya ay sagot sa naunang privilege speech ni Marcoleta na kung saan nag nagde-demand o naghihingi si Marcoleta para naghingi ng paliwanag o biniraman niya si Lacson. Sapagkat tahimik-tahimik si Lacson, chairman siya ng Blue Ribbon Committee, ay nauna, hindi niya pinatawag ang 18 Marines para makapagsalita. Pinangungunahan niya, nag-privilege speech muna si Lacson. Pinangungunahan niya na imposible daw mangyari ang binabanggit ng mga 18 sundalo, 16 doon ng dating Marines. At binabanggit niya ang 805 billion. Although wala akong nakitang imposible na mangyari ng 805 billion. Tandaan mo, Ping Lacson, almost 2 trillion or more than 2 trillion ang ninakaw. Kaya posibleng mangyari na 805 billion ay dineliver nila ng mga sundalo. Mga tauhan mo dati yan eh. Nung sa PC ka, IAFP ka pa noon. Mga tauhan mo yan virtually, hindi pa pinanganak yan yung ikaw ay naging colonel sa military natin. Dapat you have the guts and the glory and the obligation to treat fairly these Marines na mga bata pa ito at hindi pa ito na ilabas sa sinapupunan ng kanilang mga ina nung ikaw ay nagiging sundalo, nung ikaw ay nagiging Philippine Constabulary Officer. Tapos, hindi mo man lamang sila pinatawag. Nagbigay ka pa ng tinatawag na imposible. Imposible mangyari na 805 billion ay dineliver. Ayon yan sa iyong computation, Mr. Lacson. And to think, Mr. Lacson, until now, you have no fixed determination
kung magkano ba talaga ang ninakaw. Pero isa ay yung klaro. Alam natin kung sino-sino ang mga most likely na nagnakaw. At alam naman ng bayan na walang ninakaw kung walang pinirmahan si BBM. Bakit? Bakit hindi mo ba alam yun? Manigdududa ka ba? 35 billion? Instead of expressing your doubts, hindi naman kayo mathematician. Kasi mathematician kayo, hindi na kayo naging sundalo. Hindi na kayo nagiging pulis. Dapat nagiging scientist ka na kung talaga mathematician. Hindi kaya dapat naging engineer ka. Kagaya ko. So, yun ang unang pinupunto ng grupo ni Marcoleta. Pati ako nagsaside ako kay Marcoleta. Sapagkat bakit hindi mo tinatawag sa Blue Ribbon Committee yung 18 dating sundalo? May ulterior motive ka kasi nabanggit pangalan mo tsaka ni Tuta Soto na isa sa mga dineliveran, binigyan nila ng pera. At pinanindigan ng mga Marines na binigyan kayo ng pera, Mr. Lacson. Huwag ka magpa-Mr. Clean, Mr. Clean. Kasi ang tao sobrang naniniwala. Ako buong-buo ang paniwala ko na tumanggap ka ng mali-malita rin. Kaya ganun ka kung magprotekta at magdepensa kay Bongbong Marcos. Yung unang klaro pagdepensa mo kay Bongbong Marcos ay yung nagsalita ka na sinabi mo totoo yung sinabi ni Saldico na may insertion na 100 billion. Klaro yun. Ikaw mismo nagsabi, totoo. Pero nilihis mo ang kwento na pinalabas mo na hindi alam ni Bongbong Marcos. My God, paano ka nagiging PMR? Ang taas pa naman ng tingin ko sa mga PMR. Kung nagiging 5'4" lang ang height ko nung araw, kasi stricto nung araw ang height. Nag-take na sana ako ng PMA exam. Kaya na, mas mababa ako doon. Sa height pa lang, talo na ako. Anyway, yung mga kaklase ko, mga PMRs naman. Ibig sabihin, kung nakapasa mga kaklase ko, baka kapasa din ako. Siguro, patay na rin ako siguro kung naging PMR ako. Pero isa lang sinasabi ko sa iyo, Lacson. Nawala na po ang CIL sa iyo. Nawala na. Maraming mga long green line na dyan nagtatanong na sa iyo. Isang tanong lang ang tinatanong sa iyo, Mr. Lacson. All right? Yan lang ang tao. All right? Alam ko malaking sustansya yung salitang all right sa mga PMers. Ibig sabihin, hindi po kayo all right kapag tinatanong ka ng all right. O di kaya may duda sa iyo ang kapwa mo PMer. Bakit ka tinatanong ng all right? Pareha lang kayo. Ang pinakamatinding sinungaling na PMer ay walang iba kundi si Sintri Trillanes. Number 2 ka kay Trillanes. Biro mo, kumikita pa, nagsisinungaling pa, opposition pa siya kunwari, hindi pa siya nakaupo ng senador, kumita ng milyon-milyon, dinidelibera ng Marines ng pera. Kaya, Lacson, may obligasyon ka sa Pilipinas at Pilipino. Nakapag-aral ka sa Philippine Military Academy ng libre ang tuition mo. Libre ang mga school uniforms mo. Libre ang mga baril na binigay sa iyo sa pagtitraining. Lahat, ilang milyon kaya bawat isang PMR ang ginagasta ng ating pamahalaan. Kung ganon, alam mo ang obligasyon mo sa bayan. To the point, nanumpa ka to the point that you will give your life for the nation. And then you are not honoring that obligation. Mabalik mo man lamang sana sa pamamagitan ng pag-imbestiga nitong mga 18 Marines. Bakit ayaw mo silang imbestigahan? Yan ang tinatanong ng bayan. Tapos, nililihis mo ang kwento sa pamamagitan ng pagsabi. Pagsabi ng mga bagay ng laban na tira, personal na tira laban kay Marcoleta, ang hinahanap ng bayan, saan napunta ang mga pera na binabanggit ng mga 18 sundalo?
I'm doing. Ha, Lacson? Please answer. Ikaw mag-explain. Bakit? Kung nagsasabi ng hindi totoo itong mga sundalo, without doubt, bakit nasa pinangalanan kanila na isa sa binigyan ng pera? Sumug sa mami niya. Di ba? Ganun na ho yan. Wala pong lahat tinitira mo si Marcolita, lahat ng tira mo kay Marcolita, hindi po mahalaga sa amin yan. Hindi rin mahalaga sa amin ang balik sa iyo ni Marcolita. Isa ang tanong ko, I hope so, yun din ang tanong ng buong bayan. Bakit ayaw mo imbestigahan ang 18 mga dating sundalo ng Marines? Kwento-kwento ka pa. Totoo yung binigay ni Saldico. Yung binigay ni Saldico ay 100 billion. Mas maliit kumpara sa sinasabi mong 805 million. Saan ka kumuha ng competition na yun? Inimbento mo yan? Naniniwala ka sa sinasabi ni Attorney Levy Baligod na abogado ng mga 18 dating sundalo? Mr. Lacson, yung mga dating sundalo, hindi po sila PMers. Sila po ay utusan ng mga PMers. At pero tandaan mo, wala pong PMer na nangunguna sa gera, wala pong PMer na tumatayo sa unahan ng gera. Tanging mga sarinto, mga kabo, kung sa pulis pa, yung mga private na sundalo. Sa ngayon, ginagamit nyo ang CAPGO. Pinapaunan niyo bago yung mga sundalo. Ano ba ngayon ang silbi ng mga Marines na to na binuo ng bayan ito? Hinubog ng bayan. Diyan mo makikita, iiba talaga ang lahi ng mga Marine kumpara sa ibang sundalo, kumpara sa mga PMer. Ang Marino, kahit sarhinto lang rangko. Never surrender. Iba po yung kanilang pamantayan. Ano yung PMer? Mawalang galang sa mga taga-PME na nakikinig sa akin ngayon. Sinasaluduhan ko yung motto nyo. Courage, integrity, loyalty. Nasaan ang courage mo, Ping Lacson? Nasaan ang loyalty mo sa bayan? Nasaan ang integrity mo? Bilib pa naman ako sa iyo noon na hindi ka kumukuha ng pork barrel. Tapos, bakit ayaw mo imbestigahan ang 18 Marines? Yan lang ang tanong sa'yo. Bakit ayaw mo imbestigahan? Kasi sila lang po ang mga taong tumayo na kasama ni Gutesa. Tapos, si Gutesa ayaw mo pa entertainin. Maraming binanggit na mga pangalan si Gutesa, hindi mo pinapatawag. Ang reklamo ni Marcolita, numero 1, bakit hindi mo pinapatawag itong mga Marines? Number 2, bakit di pinapatawag si Adrian Bersamin na siyang nag-deliver ng 8 billion kuno papunta kay BBM. At may palitan pa ng text message. Nag-message pa si Adrian Bersamin kay boss niya, boss, nandito ng 8 million. Anong sagot ni Bongbong Marcos? Good. Ibig sabihin, very good. Ano bang sarswela pupuntahan ng ating bayan ito? Marami ng isyong umiikot-ikot. Pilit pinawala sa larawan ng mga pighati ng mga Pilipino ang pagnanakaw sa baha. O sige, total na ibanggit ko rin gusto ang sama ng loob ko kay Lacson. Pakinggan natin itong palitan nila dalawa ni Marcoleta. Umpisa natin sa privilege speech ni Lacson.
The journals approved. Thank you. Abide by the elders, what my elders had taught me, that, and I quote, silence is the best response to nonsense. Yan. Nag-umpisa siya, gusto lang sana manahimik laban sa mga tira sa kanya ni Marcoleta. Pero hindi na daw siya makatiis. Ganun lang po ibig sabihin yan. Diretso tayo. Background of the animosities, or shall I say, why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation, as he has become obsessed with defending China in many fora, like in the confirmation hearing of 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines, like in the confirmation hearing of 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines, but especially when he interpolated our distinguished colleague from the majority bloc, Senator Francis Kiko Pangilinan, when he sponsored and defended Senate Resolution number 37 last February 2. So obsessed that he had to resort to rigorous stalking of all my interviews and social media updates, nitpicking from every statement I uttered, and tricking this august chamber to cry foul, armed with nothing but his draining litany. Since Senator Marcoleta apparently knows every word I say in my media interviews and every move I make in this chamber, napilitan akong balikan ang napakaraming pagkakataon na ako ay naging paksa ng kanyang mga personal na atake. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. Thus, on August 6, 2025, I manifested my inquiry regarding Senator Marcoleta's arguments, calling for the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte using Section 135 of the Senate rules. I highlighted that nowhere in our rules can we find a provision on a motion to dismiss, nor is there a suppletory application of the rules of court and other references like the Riddick's Manual, etc., to accommodate such a motion. I merely raised a parliamentary inquiry into how we can deal with the said motion to dismiss an impeachment case, given that we were then constituted as a legislative body in plenary session and not as an impeachment court. It was supposed to be a simple parliamentary inquiry from what I considered then, and I quote, medyo hilaw na interpretation ng ating Honorable Marcoleta, unquote. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. On August 20, 2025, I delivered my first privileged speech entitled Flooded Gates of Corruption to bring to the attention of the Senate and the Filipino people the syndicated corruption in the implementation of flood control projects. Pinaghirapan ko at ng aking team na buuin ang aming mga findings upang maisapubliko ang mga anomalya sa flood control na makakatulong sana sa sinasagawang inquiry in aid of legislation ng Blue Ribbon Committee na noon ay kanya pang pinamumunuan. Ang hindi ko inaasahan, minasama pa ito ni Senator Marcoleta sa pamamagitan ng kanyang TV program noong August 29, 2025. Panoorin po natin ang mga portions ng video. Pikon. Ayun, Pikon isang lakson. major committee yung Blue Ribbon. Bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung gusto pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Parang may sarili kang expose, may sarili kang person. Lalo na Oo, yung wala mo. Pinlinya yung programa ni Marcoleta, tapos sasalita siya, hindi nagkabula-bulabo, hindi natin malaman kung anong pinagsasabi. Sila sabay-sabay niya. Paano ngayon yan? Isang major committee. hindi dapat na
Piniplay tapos nag-speech. Hindi ko na tuloy maintindihan. Ginawa pa Bawal na yun. yung Kumbaga, gagawa kalabisan na yun. mo. Sa tuntunin kasi, bawal na Lalo yun. na kung doon sa pagpapahayag mo ay parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana ay doon na ihayag sa naunang pagtalakay. Hindi dapat ginawa pa yun. Kumbaga, kalabisan na yun. Sa tuntunin kasi, bawal na yun. Anong bawal? Ikaw lang gumagawa ng tuntunin eh. Panay magkakasinungalingan. Late yung pinagsasabi mo eh. Dahil na malitahan ka. Yan ang sinasabi ng isang taong nakasalamin sa hating gabi. Na yung nag-epal siguro. Yun ang pasikat, di ba? Yan ang sinabi niya, Mr. President. Mr. President, tulad ng kanyang motion to dismiss, nag-imbento na naman ng hilaw na rule si Senator Marcoleta. Kahit pagbali-baligtarin natin ang rules of the Senate, Tignan natin. Eh, yung importante lang sa akin itong ano eh. Yung tungkol sa baha. Siguro wag na natin itong banggitin itong mga ibang bagay. Kasi iniiwasan yung baha eh. Iniwasan yung Marines. Iyan ang inaabol ng bayan. which beg the question. Wala Revised rules. I-skip natin. I-discuss sa ibang bagay sa ibang panahon. Maubos lang yung oras natin. Ayaw ninyong bigyan sila. Justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle. Ito Ito, gusto ko itong maklaruhan ng mga makikinig sa akin. Technical, go ahead, you play back. Inaakusahan ni Lacson si Marcoleta na pinoprotektahan mga Discayas. Alright, whether pinoprotektahan ni Marcoleta o hindi ang mga Diskaya, ay kung ako tanungin niyo po, hindi po mahalaga sa akin. Pero kung ako tanungin niyo, napaka-ganda subukan, buksan kung ano ang meron sa Diskaya. Bakit? Una, makikita mo na sila ang pinakamalaking kontraktor sa ngayon. Alam ng kaibigan ko na si Ellen, na kapag kontraktor ka, lahat na kausap mo politiko. Nang ibig sabihin, pinakamaraming politiko na kausap itong kontraktor. Ganun naman kalakaran sa kontratahan sa Pilipinas eh. Makakakuha ka lamang ng kontrata kung marami kang pera ipinapadula sa mga kamay ng mga senador, mga congressmen, mga mayor, mga vice mayor, mga gobernador, mga vice gobernador. At dahil sa sila ang pinakamalaking kontraktor na lumalabas, sila po ang mga kontraktor, dalawang mag-asawa, na may pinakamaraming kausap na mga kurap. Kailangan natin yan para maibanggit nila kung sino. Bakit hinaharangan ni Lacson? Dahil binabanggit ang mababanggit pala ang pinakamalaki, isa sa pinakamalaking probinsya na kung saan napakaraming kontrata ang mga Diskaya. Alam mo, Ellen, kung saan? Sa Ilocos Norte. Nako! Sa bayan nga lamang ng Nueva Era sa Ilocos Norte. 36 ang flood control projects. Sa 36, 31 ang sa Diskaya. Isang bayan lang yan. Ha? Yung ibang mga bayan, maliban sa Diskaya, ang kontraktor na ni BBM, ni Sandro Marcos, at ng kanyang pinsan na si Michael Marcos Barba, ay kung hindi ang Diskaya, ay yung Alcid na kontraktor na siyang mayor ngayon ng Lawag. So kaya pala, pinoproteksyonan ni Sandro tsaka ni BBM, itong Alcid, akalain mo tumakbong mayor ng Lawag. Ang kalaban, pinsang buo niya na si ano yung dating gintong alay na si Michael Kion. Tinalo pa niya, binira pa niya si Michael Kion niya kanyang pinsang buo. Pabor kay Alcid na kontraktor. Dahil si Alcid nagbibigay ng malaking pera at si Alcid ang dami ni Bongbong Marcos. Yan ang totoo dyan. Pakinggan mo natin ulit. If you're ready. I'm raising prejudicial question. Ang mangyayari nito, so, mas Pakinggan ko lang muna yung kay Diskaya. Yung issue dito ni Marcoleta, para maintindihan niyo po kababayan, ay ganito. Ang gusto mangyari ni Marcoleta,
bakit namimilit ngayon ni Department of Justice noon na si Remulla na huwag tanggapin. Alop siya, mahina, wala siyang gana tanggapin ang mga diskaya. Ang ginagamit na dahilan, kailangan magbigay muna kayo ng pera, magsauli muna kayo ng pera sa bayan bago namin kayo tatanggapin na state witness. Tanong, tama ba yun? Tanongin ko, kaibigan ko, Ellen, tama ba yun? Sagutin ko yan para maintindihan nyo. Una, para maintindihan nyo kung bakit ayaw ni Marcolita na ganun ang proseso ninyo. Papasauli nyo muna ang pera. Alright, para maintindihan ninyo. Unang tanong, alam mo ba kung magkano na kulimbat ng mga diskaya? Alam mo ba kung ilang bilyon? Kung hindi mo pala alam, bakit ka magpasauli kung hindi mo pa alam? For example, ikaw, Marcolita, kung ikaw ninakawan ka ni Remulla ng 100 billion, kinakasuhan mo siya sa korte, nakiusap nga si Remulla sa iyo, wag sasauli ko naman ang aking ninakaw. Wag mo na ako kasuhan. Ang tanong, magkano ang ibalik kaya ni Marcolita, ni Remulla? Hindi natin malalaman. Ang tanging nakakaalam, sabi mo maliban sa Diyos, ay ang korte, kasi busisiin ng korte kung magkano lahat bawat transaksyon at itutotal ngayon ng korte kung magkano ang napunta sa bulsa. Yan lamang po ang tanging paraan para malaman mo kung magkano isusuli. At bakit naman namimilit sila ni Remulla na magsauli muna ng pera dahil hindi pa nag-umpisa ang kaso? Pangalawang dahilan ni Marcolita, wala po sa batas yan. Ang batas na ng state witness, hindi nag-uutos na magbigay muna ng pera bago maging state witness. Bakit? Siyempre, alam ng batas, walang ibang paraan paano malaman kung magkano ang isa sa uli kung hindi mo busisiin bawat dokumento. At magagawa lamang ang pagbubusisi kung may kaso na. Na ang ibig sabihin, tatapusin mo na kaso para malaman kung magkano ang dapat iso sa uli. So ano ngayon ang mangyari? Halimbawa, pumirma na ang Department of Justice, ginawa ng testigo mga diskaya. At pagdating sa dulo, nalaman na 100 billion pala dapat isauli nila. Ano kaya mangyari kapag ayaw ng diskaya isauli? May protection ba ang bayan natin? Sagot, may protection. Bakit? Ano mangyari? Ang mangyayari po ay babawiin ng korte ang binigay na immunity sa isang state witness kung hindi siya magsasauli ayon sa total na kontrata, sa total na korte na nakikita ng korte na magkano ang nanakaw niya. Yan ang ibig sabihin kung bakit ang batas ay hindi nagpapauna. Kasunod na dahilan, pangatlong dahilan. Alam mo naman mga Pilipino ay by nature corrupt. Wala akong problema kahit isama niyo ako doon kasi Pilipino ako. So ngayon, dahil corrupt ang Pilipino, anong mangyari? Kung corrupt, ako halimbawa si Remulla. Si Secretary Toto Kausing, the Department of Justice. Ako halimbawa yun. Sasabihin ko ngayon, ikaw, Ping Lacson, ikaw ang inakusan na nagnakaw. Ngayon, ang gagawin ko, mag-usap tayo, magkano ba ninakaw mo? Siyempre, ikaw naman si Ping Lacson, hindi mo sasabihin ang totoo. Pero ang alam mo, ikaw Ping Lacson, umabot na ng 1,000 na kontrata meron ka. Kung bawat kontrata, kumita ka man lamang ng sabihin na lang natin, mababa na yun, 20 million kada kontrata. Sa kada kontrata, kung tag 100 million ang bawat kontrata. So kung 1,000 na kontrata ka, may 20 million times 1,000, ano yun? 20 billion. Pero, ang gagawin mo, kasi nga, yung si Toto Kausing na
Department of Justice Secretary ay corrupt, ibubulong ko kay Ping Lacson, Ping, bigyan mo lang ako ng 3 billion isauli. Tapos idideklara ko na 1 billion sinauli mo. Papalakpak ng Pilipino yan. Biro mo, nagsauli ka ng 1 billion. Ganon po ang diskarte ng magnanakaw sa mga kaso-kaso. Ganon din po ang pinirmahan na kontrata ni Roberto Bernardo Yusek na isasauli daw niya sa gobyerno 1 billion. Sapat ba yun? Sige, sagutin ba ko kung tama yun ang kontrata niyo kay Roberto Bernardo kapalit ng kanyang pagiging state witness. Kaya yan po ang punto de vista, ang dahilan, ang lohika kung bakit ayaw ni Marcolita na mabibigyan mo muna, ay i-require mo muna, kukunin mo muna yung pera ng mga magnanakaw bago mo sila pagbibigyan na magiging state witness. So, ibig sabihin, nagbibigay po yan ng bagong sistema ng korupsyon. Nagbibigay ng pintuan. Punta tayo sa ibang iso. So, ibig sabihin, at least alam nyo na. Alam nyo na ngayon kung bakit ang talino ni Marcolita magsabi kung bakit kailangan sundin ang batas. Si Bryce, kesa Diskaya, bakit gano'n? Why are so protective? Sa ganung argumento ni Marcolita, hindi, nagkunwari si Lacson, matalino naman to si Lacson. Kunwari siya na hindi niya alam yun. Akusa niya si Marcolita na nagdedepensa kay Diskaya. Punta tayo. Diskaya, why are so protective? Nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng witness protection program. Yun po yung Kaya sinasabi. pag-iso na naman. Media ang sinasabing nakapirma sa notary public na si Attorney Pechi Espera. Ito naman, binibigyan naman din ngayon ni Lacson yung tinatawag na notaryo kay Gutesa na ang sinasabi niya ay peke daw. At mali daw yung ginawa ni Marcolita na busisiin ang judge na nagpalabas ng utos na peke daw yung pirma ng notaryo publiko na si Attorney Espera. Hindi naman mahalaga yon kung tutusin mo. Pero siyempre, trabaho ni Marcolita yan bilang isang abogado na obligasyon niya na pangalagaan ang dangal ng bawat notaryo. Kasi kung hindi niya ipaglaban yon, wala na pong maniniwala sa notaryo publiko na pwede pala gumawa ng imbentong pirma. Wala pa problema si Marcolita dyan. At tama yung ginawa ni Marcolita. Bakit mo pagalitan si Marcolita na binubusisi at kakasuhan yung si Attorney Espera na halata naman at tinawagan ni John Vic Remulla na bawiin mo yung pirma mo. At halata naman na mahigit 100 affidavit na pinirmahan ni Espera ay kapareho ng pinirmahan kay Gutesa. Ang ibig sabihin, totoo yun. At kung totoo yun at sinabi ng judge na hindi pala totoo, ibig sabihin, pinapayagan po ni Attorney Espera ang ibang tao na pipirma para sa kanya. Para kahit na doon man siya sa BGMP na nagtatrabaho, ay kikita pa rin siya. Alam mo naman, ang pinakamalaking kita ng mga abogado sa notaryo, sasabihin ko na sa inyo kung ano. Lahat kami, ako naman na nagnonotaryo, iiwanan ko yung kaso ko basta may inotaryuhan ako ng bilihan ng lupa. Bakit? Ano meron sa bilihan ng lupa? 1% kasi po ang minimum na hinihingi ng notaryo publiko kapag deed of absolute sale ang pinag-usapan. Deed of absolute sale na sasakyan, pero mas matindi ang deed of absolute sale. Halimbawa, 1 billion ang kontrata sa pagbili ng lupa. Magkano kinikita ng notaryo publiko sa 1%? Di ba? 100 million? Ganun lang kasimple. So kaya maraming abogado na yumaman ayaw na mag-practice, ayaw mag-trial kasi nakatsamba ng malaking kontrata na ninotaryo. O at least naintindihan na ngayon ng aking nakikinig anong kwento sa likod ng notaryo. Ang attempt naman ni John Vic Remulla dyan, kasi ang lumalabas sa tinitira ni Gutesa ay si Romualdez, si BBM,
So dapat ma-discredit, mawala ang tiwala ng taong bayan kay Gutesa sa pamamagitan ng pagdeklara ni Attorney Espera na hindi niya pirma, peke yung pirma niya sa notaryo doon. Pero alam naman ng taong bayan na personal na nagpapakita si Gutesa sa Senado at personal siyang tinanong at daming cross-examination questions ang tinapon sa kanya at lahat ay nasagot niya. At lalo na nito ngayon, lumabas na ang 18 Marines. At lumabas na rin si Saldico at Kapariha. Walang pinagbago ang kwento ng pagnanakaw. Ngayon, andito ang mga Marines. Pinaglalaban nila na totoo ang mga sinasabi ni Gutesa. At ang tanong ng vlogger na ito ay, Mr. Lacson, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano na ba ang kulay ng Blue Ribbon Committee ngayon? Pink? Pink Ribbon Committee na ba? At ayaw mo ipatawag ang 18 Marines? Handa sila. Yung ibang tao, kapag sa Kongreso, kapag Quadcom, ayaw pumunta kasi baka i-contempt. Pero sa Senado, ito mga Marino ay hindi natatakot kahit i-contempt sila. Humihiling sila na tanungin nyo sila at ipapakita pa nila ang ibang mga ebidensyang hawak nila. At narinig ko sa interview kay Attorney Libby Baligod na napakarami pa pala silang cellphone, messages, video na tinatago at pinakita lang nila ang sapat na ebidensya para lamang makikita ng mga taong bayan. At kung patawag sila, marami po silang video ipapakita sa mga delivery at sa mga tao. At pinanindigan nila na si Father Flavio Villanueva ay binigyan nila ng pera. Pinanindigan nila na si Laila de Lima ay nabigyan kasama si Flavio Villanueva doon sa Townhouse number 8 at Townhouse number 9 doon sa Forbes Park. Pati si Eduardo Anyo, pati si Katapang. Kita mo si Remulla, napilitang umamin, nasa bahay niya, nangyari ang meeting sa ICC ng mga investigador with the Trillanes and General Nicolas Torre. Napilitan sila kasi alam na ngayon ni Remulla na may mga ebidensya na hawak ang mga Marines at ayaw niya mapapahiya siya pag nilabas ng Marines. Napakinggan ko kay Romel Bingson, Kapsat. Si Libito Labigo, sabi, tinatago lamang namin ang mga ebidensya pa. Ayaw namin pangunahan. Kasi sabi ni Attorney Libito Baligod, pareho kasi kaming dalawa eh. Ano po kasi ako, trial lawyer, hindi po ako kagaya ng ibang mga abogado. Hindi po namin binibigay, kapag trial lawyer ka po, Kapsat na Romel, kapag trial lawyer ka, ibig sabihin, sanay ka labanan sa korte, sa loob ng korte. Ng batuhan ng ebidensya, bardagulan ng mga ebidensya. Sa karanasan namin po, hindi po kami naglalabas ng lahat ng ebidensya. Kapag nagsampa ako ng kaso, pinipili ko lamang ang ebidensya na ilalatag ko muna para sapat lamang na umakit sa korte ang kaso. At kapag umakit na sa korte, saka ko na ibubuhos ang iba pang ebidensya. Ganon po yun. So ngayon, ni-recall ni Libito Labigod ang kanyang laban sa kay Napoles na mga kaso na kinasuhan niya kasi si Jinggoy, kinasuhan niya si Bong Revilla, kinasuhan niya sila ni Enrile, marami siyang kinasuhan. Ngayon, lahat po yun dati ay nag-deny, nagtatanggi. Hindi po yan totoo, hindi po yan totoo. So ngayon, nung nilabas, nagsalita sila na hindi totoo, nilabas ngayon ni Libito Labigot ang panibagong bomba ng ebidensya na kung saan pumirma pala sila. Ganon po, kaya sigurado sasabog ang buong Senado, buong Kongreso, pag nagagalit na ito mga Marines at ilalabas na nila ang lahat ng ebidensya hawak nila. Sigurado ako sasabog itong katauhan ni Ping Lacson kapag tumistigo na ng tuluyan itong mga 18 mga dating sundalo.
Okay? So ngayon, iyan ang ating tinitingnan na pag-uusap dito kung bakit, maintindihan ninyo, kung bakit ay hindi binibigay ang lahat. Pero one thing is important. One thing is important for sure. I-discuss na lang natin ang ibang issue dito sa later sa ibang topic. Diretso tayo ngayon sa yung sumagot ni si Marcolita. Nakalaunan, Patatapusin na lahat muna. Mr. President. Thank you, distinguished colleagues, and thank you, Mr. President. Majority Leader. Majority Leader, are you Is it interpellation, Your Honor? I'd like to ask the gentleman from Pampanga, Tarlac, is he standing up to wish to interpellate the Senator Marcoleta? What is the gentleman pleasure? from Cavite? You're recognized. What is the Thank you, pleasure? Mr. President. Seeking the floor. Unang-una, ako po yung nagtataka, Ginoong Pangulo, pagka po pala si Senator Ping Lacson ang magdi-deliver ng privilege speech. Wala pa po tayong nate-take up na kahit ano. Siya pala'y masyadong special dito sa chamber natin. Kasi po, pagka kami, lalong-lalo na ako, minsan patatapusin na lahat muna. Aabot po ng halos alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kaya kung minsan po, pag ako nagdi-deliver ng speech, wala na si Senator Lacson. Ganun po pala. Ang nireklamo ni Marcolita rito, ang session kanina, patakaran na kasi yan sa session ng Senado. Bago mag-privilege speech ang kahit sino, sa huli na. Matapos na muna pag-usapan ng mga batas na gagawin, magdebate tungkol sa batas na gagawin, at kung ano ang pag-topic, sa pinakahuli ng privilege speech. Pero kanina, pinakauna, bago ba lang nag-tackle sa kwento kung anong batas na gagawin, pina-privilege speech muna si Ping Lacson. Bakit? Saka-importante. Yan ang tanong ni Majority Marcolita. Leader, I think you should answer that particular... Tinanong ngayon ni Tuta Soto, si Miguel Subiri, bakit na gano'n ang nangyari? Kasi ang taga-schedule si Miguel Subiri. Mr. President, Statement. yung privilege speeches, alam mo, Panag si Miguel Subiri, pakinggan nyo. dalawang linggo na lang po naiiwan with due respect to Senator Marcoleta. Talagang tinutulak natin yung legislation. Una, yung privilege speeches, we put always, and it's been a practice in the past, in the tail end of the discussions, because the privilege speeches can take up a lot of time. Yung nangyari po kasi kahapon, just sa speech ni Senator Marcoleta, with due respect to the two sides, binanggit po niya yung pangalan ni Senator Lacson. So it is obvious that Senator Lacson would like to respond. So usually when it is personal and collective privilege, especially when they're trying to defend themselves, kasi gusto mong i-defend sana ang sarili mo, binibigyan po natin ng Ano na ang paliwanag ni Miguel Subiri? Kaya daw niya inuna sa ngayon si Ping Lacson dahil nung kahapon, binira naman sa privilege speech, binira ni Marcolita si Lacson. Pero nagreklamo si Marcolita, bakit alas 7 niyo na pinasalita? Wala nang tao. Ikaw ba naman magsalita ka? Walang audience? Anong laway mo? Yan ang reklamo ni Marcolita. Sa Senado man ay may tinatawag na second-class citizen. Yan po ang reklamo niya. Anyway, nagpaliwanag si Subiri, hindi pa rin natin matatanggap yan. Punta po tayo sa ibang issue. Nagsalita na si Marcolita. Enough is enough. Ang mga mastermind sa nangyari, Mr. President, Ayan. Your Honor, kung paano ko, saan ako mag-uumpisa sapagkat hindi ako ang subject matter ng aking diniliver na privilege speech kahapon. Kaya kung sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Sa akin po, natutukoy lahat ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang inaasahan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech kahapon. Kasi kung ganun pong mangyayari, Mr. President, malilihis na naman po tayo sa inaasahan ng ating mga mamamayan. Dito lilitaw ngayon ang nauna pong mga patakarang nakita ko sapagkat
kailanman hindi natin makakalimutan at huwag nating kalimutan na talaga pong nilimas po ang Kabangbayan. Yun na po yung gusto nating pag-usapan dito. Kung sasagutin ko po ng isa-isa ang ibinibintang po ninyo sa akin, malilis na naman po ang pinag-uusapan na kailangan na po ng taong bayan na malaman na po ang katotohanan. Sino po ang may pakana? Sino po ang mga mastermind sa nangyaring nakawan sa ating Kabangbayan? Yan ang tanong. Ito po ay hindi pangkaraniwang pagnanakawan, Ginoong Pangulo. Yun po ba ang gusto niyong mangyari, Ginoong Ping Lacson? Negative po. Sigurado hindi po yon. Bakit Kayo po po, naglilist, sino pa po nagsimula nito? Nung una Bakit pong po- privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Kahapon, Bakit enough is enough? nanonood ako sa aking opisina, gusto kong bumaba, kaya lang malalim na ang gabi at ayoko maabala yung trabaho sa Senado. Kaya nagsabi ako sa ating Senate President at ito'y na-manifest niya kahapon, narinig ko, na I was told na sasagot ako ngayong araw na ito. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako. Halataan na nga, Mr. Ping Lacson, yung delivery ng mga 18 mga sundalo dati, ay ayaw mo ipatawag. Bakit? Diyan, mulat sa pool. Wala po kayo rito. Ako po'y talaga lumalaban sa korupsyon. Kuratang baliling, nilaban mo? Tandaan mo po, sa mga bata ngayon, mga Gen Z na hindi alam ang nangyari, nung panahon nang ako ay editor sa People's Right, one of the top stories namin noon ay yung inambus na mga kuratong baliling na nakasakay sa armored van. Pagbaba sa flyover sa Commonwealth, na ngayon ay wala na yung flyover, binanatan ng mga PNP. Patay ang lahat na sa loob ng armored van. 11 ang lahat na sa loob patay. Sila pong namatay ay lahat po ay kasapi ng tinatawag na gang na kuratong baliling. Sila po ay mga gang na nagsimula at doon namumugad sa lugar kong tawaging Ozamis City. Mga bata po sila ni Mayor Andong Paruhinog. Pinatay yun. Tapos bakit ang findings namin sa dyaryo? Kami, taga-dyaryo kasi kami. Kaya sila pinatay para yung mga na-hold up nilang pera na napakarami nandoon sa loob ng armored van ay para makuha nila ni Ping Lacson. Kasama dyan si General Subia. Kasama dyan si Acop, si Congressman Romeo Acop, si IDG Sanon. Siya ang gumawa ng paraan para mawala ang mga ebidensya. Kaya absuelto si Ping Lacson sa kasong kuratong baliling. Ganun po ang totoo. Kaya kung usaping corruption, I don't believe in you, Mr. Ping Lacson. Because you have been there and you have done that. Pagdating sa national budget, pagdating sa lahat ng usapin, hindi nyo po matatawaran ang aking hangarin. Maituwid ang lahat ng katiwalian dito sa ating bansa dahil hindi po tayo muusad. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Hindi lang si Perculitang nagdududa sa'yo. Marami po. Balikan nyo po, res ipsa loquitur. Andyan po lahat eh. Wala po ko inimbento. Salita nyo po lahat yan eh. Sabi nyo, iniinsulto ko kayo. Sagutin nyo po. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Totoo po ba o hindi yung aking mga binanggit? tapos na po kayo. Tapos na po. Kasi po ganito May I eh. suggest that the two gentlemen address the chair instead of addressing each other. Sorry, Mr. President. Pagpaumanhin po ninyo, Ginoong Pangulo, ngunit nakakalimutan po ng ating Senator Ping Lacson na siya po ang nagumpisa sa ngayon lang. Ako rin po ay defensor ni Vizcaya. Palagi niyang ipinipilit yun. Hindi niya makalimutan ang sinabi ko na nung ako po ay nasa Blue Ribbon Committee, tungkulin ko po kasi na ipaglaban ang sino man, witness man siya, resource person, siya po ang kauna-unahan na nag-apply ng Witness Protection Program. Sa aking palagay po, nung panahon na yon,
ay kakailanganin namin siya sapagkat mga pangalang malalaki ang dapat na makuha natin. Hindi naman siya, ang ibig ko sabihin, si Diskaya po ang mismong nagbigay po ng kanyang kagustuhan. Nung una po, Mr. President, ayaw ko ang maniwala sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya, gumawa ka ng sulat, kahit sulat kamay, para sa ganun, walang masabi ang iba na parang ako pang nag-initiate sa'yo dahil hindi kita kakilala. Kailangan malaman muna natin kung ano ang laman ng iyong. So anyway, yung ending nitong Diskaya ay hinarang ni Lacson. Kaya nga inagaw nila ang tinatawag na Blue Ribbon Committee. So, dito marami pa silang mga pinagsasabi dito, no. Siguro sa sunod na vlog ko na lang kung sila tatalakayin. Pero ang one thing is sure here. One thing is very, very sure here. Sinasadya na nila ni Ping Lacson na hindi ipapatawag ang mga 18 ex-Marines. Napakahalaga sa bayan yan. Ano matutunghayan natin? Although sa ngayon po, sa ngayon, alam na natin kung sino nagsasabi ng totoo. Pero ang problema ng kailangan natin na ma-establish thoroughly by evidence. At the only way to establish the evidence is to call one by one all lahat ng mga dating mga sundalong marino at sundalong army. That's the only way. Tatanungin sila isa-isa, bakit hindi ipapatawag? Yan ang sigaw ko, sigaw ng mga subscribers ko. Anti o pro Duterte man kayo, anti or pro BBM man kayo. Sigurado ako na interesado kayo makinig kung anong sasabihin at ano pa bang ibang mga ebidensya na meron ang mga marinong ito na kanilang sinasabi sa kanilang press conference. Sinabi mismo ni Levito Baligod, ni Atty. Baligod, marami pa silang ebidensya ilalabas. So that's the only way. If there is anything that matters most, no one but the evidence that we want. And the only way for this evidence to surface and to be used as a tool of evidence against our corrupt congressmen, senators, president, and vice president, including Sara, kahit walang binabanggit si Sara doon. Yan lamang po ang tanging magagamit na paraan para maipakulong natin ang sinong dapat ikulong. Na, sa tingin ko naman ay conforme din sa akin yung ibang nakikinig dito. There is no other way. Ipatawag ang mga Marines nito, ipatawag si Adrian Bersamin, ipatawag ulit si Bernardo at ipa-confirm sa kanya ang iba pa pong mga nasasabi doon. Kasi marami akong tanong sa mga kwento, nagdududa na ako kay Roberto Bernardo, bakit 1 billion lamang ang kanyang sinauli at pumayag naman si Remulla? Gusto ko malaman bakit pumayag si Remulla. Yan ang tanong ng bayan. So, ang programa kong ito ay nais kong tatapusin sa pamamagitan ng pag-presenta po sa inyo ng kanta na aking nabuo. Original song ko po ito. At pakinggan niyo po. Sa tingin ko naman ay magugustuhan nito. So, ito po ang aking kanta. Ito po ang kanta na binuo ko. Okay lang ba sa'yo, mga kababayan, mali-malit ang pera, diniliver kay BBM? Okay lang ba sa'yo, bilyon-bilyon pera, binibigay ni Chaldico kay BBM?
Okay lang ba sa'yo? Mali-malit ang pera, dinidilipid ni Sandy ko kay BBE. 56 billion ang lahat na binigay, pera pa ang 100 billion insertion. 56 billion ang lahat na ibinigay, pera pang 100 billion na insertion. Tingnan pa sa'yo, mga kababayan ko, mali-malit ang pera, ginatid isaldi ko kay BBE. Okay lang ba sa'yo? Dinilipid na pera, billion binigay kay BBE. Mga kabayan, 56 billion ang lahat, pera pa ang 100 billion na insertion. Mga kababayan, kailan kayo mag-aklas para maipamas ang bagong gobyerno? Maraming salamat. At napakinggan ninyo yung kantang binuo ko. So, with that, ay magpapaalam na muna ako sa inyo. At please lang po, makilike when video hindi muna ako tatawag kasi napakarami po ninyo. Ang mga likers ko, mga subscribers ko, maraming salamat po sa panonood. At yung mga napakarami pong trolls ngayon. Anyway, welcome po mga trolls sa akin. Okay lang yan kahit babanatan nyo ako. Pero please lang kung maaari, huwag nyo naman akong tawaging kalbo. Yung isa to may tumawag sa akin, mongoloid vlogger daw ako. Kung whatever is your impression of me, I will forgive that as your right to say anything against me. Okay? Kasi nag-present ako sa sarili ko, then everybody who watches me ay may karapatan din mag-opinion kung ano ako. So hanggang dyan ang pag-iusap ko lang sa inyo. Mag-like po kayo para naman sa pagsusunod ng live ko, pati yung gustong bumanat sa akin, mabigyan kayo ng notification at manood kayo at banatan nyo ako. Gayon din ang mga nakagusto sa akin, mag-like po kayo lahat, i-share niyo po ito. At yung hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo para tuwing pag-live ko ay matatawag ka ng pansin ninyo. So, dyan na lang at marami pong salamat sa inyo. At babalik po ako kagad. Mas masustansya pang mga bagay na panoorin natin. Maraming salamat po. At himay-himayin ko po ito, yung nangyari itong labanan sa gitna ni Marcoleta at saka ni Lacson. Okay, ang sa susunod, medyo light, ipakita ko lang sa inyo na yung doktrina, yung katalinuhan ko po na nangyari na umabot sa Supreme Court na tinawag na ngayon na causing doctrine ay ginamit sa pagpapalaya ng isang pangunahing diyarista ng bayan na si Maria Ressa. At yun ay ginamit ng Solicitor General na isang armas para tulungan si Maria Ressa. So natutuwa po ako, very proud po ako. Mamaya pag-usapan natin po yun.